Lods, kinumpyutan pa tayo ni Tatay Digong. Imagine this. Grabe. Diba? Nagbenta ng gold. Magkano yon? 129 billion. Diba? Yung PhilHealth funds worth 89 billion. Diba? Yung iba, nailipat na. Diba? Nakuha na nila. Ang naiwan na lang, 21 billion. Itong Maharlika Fund, kamusta to? Parang hindi pa naman to nagpa-function. Diba? Imagine mo itong Maharlika Fund, 200 billion. Kinuha sa GSIS, sa SSS, LBP, DBP. Obvious na obvious. Grabe ang kurakot, mga Lods. As in, obvious na obvious. Tapos nakapokus lang sila doon sa 125 confidential funds. Nakakatawa. Yan ang gustong gawin ng Marcos administration. Gawing punching bag si VP Inday Sara. Nakataon, nakapokus, gusto nilang ipokus ang mga Pilipino doon sa 125 million. Na kunwari, si VP Inday Sara ang may anomalya, si VP Inday Sara ang kurakot, si VP Inday Sara ang may something wrong. Pero, dahan-dahan na pala nilang kinukuha ang kaban ng bayan. Grabing diversional tactic talaga ang pinagagawa nila. Alam niyo mga Lods, bobo lang talaga ang makapagsabi na walang kurakot or walang korupsyon sa panahon ngayon. As in, apaka-bobo, apaka-tanga talaga. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez o kay Inday. Binata man yung threat patay-patayan. So itong lukulukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor tumuhon. Si... Wala mo naman nila naging namin, kaya yun. Gusto nila ipalabas mo palalabas yung mayor na nandakaw na pera si Vice. Wala ko ng order eh. Gusto na nila palabasin gano'n. Tama yung ka-Inday. Because, sabi ko niya, masinsang na dyan, kaya yung forerunner sa presidency. Gusto ata na yung party lang, yung presidente. Hindi naman masama. Kaya ayaw ko magsalita. Everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So wala tayong naman yan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividend ka talaga na whole o paglabas mo wala ka ng bayaran. Yun ang noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapay. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yan natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapupira ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds, natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Pero paano yan? Hindi ba ano ng talaga? Ang natin is, bakit nila pinagsialunan? Pero Mr. President, if you see that it is really may strategies, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa courts, but the justice system, the courts is a government, hindi. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Pero hihintuan na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong inagdag nila yung pera yan. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 29 na lang. Pera namin. Sabi ko, binalik ko sa mayor. Ano, ibalik mo lang ako lang.
Magsilang na ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Naubos na Romualdez sa... Isa Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oo, may 5 mail kayo ngayon. Kita ka sa TV ko eh. Pera na. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez. Nawa pa naman sana sa amin. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yan, empleyado. Kami, sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private lang yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo. Given all this predicament, sir, you have the legal basis on the issues of one. Okay, yeah, Are there legal remedies in your mind to help the meron na. Lahat ito, example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gasusin na lang ito, naiwan what is left on the original ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? But they juggle Foreign ba doon? money. Wala na sila mag-juggle dyan. Ano mag-juggle? Tignan mo, bakit ang mag-juggle? They transfer from a private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-juggle. Nandiyan na sa kanilang kamay. Ano ba, jaguli nila yan? Ayuda, hindi na may juggle nila, ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Pero loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth. So, para may magkaroon tayo ng predicate kung ano totoo. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. institutional hearings. Kung Mass mobilization of people. Okay, power pala. ang alam ko ma'am, sinong pupunta lang doon, ikaw, pagkaya ako, may tumamag. Wala na sir, no? Alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayo dalawa lang. Sir, ano sila sir na nawala na daw the magic of Duterte crowd? Hindi ko wala na. Matagal na yung walang magic, sinabi ko retire na ako. But when you Hindi say that, ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, mas ilagay mo ako dyan sa 1 to 10. Mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano ang Duterte magic mo? Ano? ikaw lang Wala nawala na na ako. proud. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of faith. Ay, istorya lang yan, media. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. So when you say that, it's the other way around. No? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala, Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Siyempre. Kasi wala na akong power, handa na ako. Nagkakay na ako, kasi last time ako nagmotor, hindi ko talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad naman ako ng gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin po. Balikan man ang nika. Katapos sa rin ano doon. Okay pa rin ako, oo, okay ka. O rin ako, ayun lang, operahin, okay na lang po. Sir, Sugar free lang sa anin. ngayon kayo. Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay po nga sana ako. Katawa, hindi pa ako ano. Hindi ako ano yung inukil.
ang masakit pa, kaya nga naglutok ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, hindi ka lang. Yung hunda na doon ano. Wala pa, matagal na ka lang. Pag ano ko nabawi sa ano mo. Sir, given the situation na may perceived na problema na between the Duterte and the Marcos camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung ano mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, kaya wala, hindi kami naging-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang yung Trillanes. Mayor, inodo ka na ba naman kaso ng Trillanes? Ano? Kayo kaso ng Trillanes? Wala pa nga, tumutumbang ako na ito. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom? Kaya nga, alam mo ang pinapakita mo itong pagko. Wait talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung makuha ka lang sa bangko na papel, bawal rin yan. Ngayon, kung i-kalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Eh, alam mo, hindi ko na lang kasi... May yung sinasabing news warrant daw dapat kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano po yun? Si Inday? Ay, kaya lang yung re-impeach nila. Nakalayo ka nga yung 2028. Yung magpasyal sa presidente. So she's running in 2028 for president. Sabi mo mas malayo pang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa yun, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung... Tama na yung vice, sabi ko kay Inday, tama na yung vice president. Tukal pa siya presidente na. Okay na yan. Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics in Inday. No, not politics, security. Security kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father, hindi mo di ba dito nakita niyo siya seeking for help and you were there. I suppose you were still awake that time. Gusto mo feeling mo? Lingaw. Hindi ko po. I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. She's not hurt. Oh, there's yung hearing sa confidential magnet. Bakit mo ako sabi mo, matukotin mo ako ito, i-impisa mo po, confidential man? O sige, tanongin mo ano. What did you about it? You ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential man? Supposedly. Oh, yeah, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit tabagin yung confidential kung... Pero yun kasi yung issue na But you kept mum about it all along. Eh, lahat yan sila, papayan si Martin Romantis, magbinag ng bilyon yan. Kaya, mausapan na naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I will be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man niyang kuha, hindi man nasunog yung building nila, pero lang kung sunog niya ni... Diyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang yung discipline. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ang Congress. Ang Congress na hinamong ko sila to open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Ihati ka pa siya, putang ng pera mo. Sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Nakuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Hindi na sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank. Hindi naman bangko yan eh.